Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan, and please pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, andito na naman po tayo para maghatid ng mga bagong balita tungkol sa Dabber Kids natin. And syempre unahin natin itong tungkol sa binahagi po ni Pauline Luna Soto sa kanyang Instagram. Itong video ni Bibi Mochi na kung saan ay china-chopstick po yung kanyang pisngi. Kasi napakatambok nga naman po ng pisngi ni Bibi Mochi. So kahit sino panggigigilan ang pisngi at yung braso ni Bibi Mochi dahil napakalusog na bata. Talagang alagang-alaga nitong si Pauline Soto. Samantalang, talakayin naman natin ang tungkol kay Bossing Vic. Sabi kasi dito sa inilabas na write-ups po ng Abante, Home Along the Riles Reunion, Big Movie balak isali sa MMFF. Buhay na buhay ang teatro at ang concert scene kung saan both ay mamahal ng tickets ay patuloy na naghihikahos ang local cinema. Kaya nagsusuguran tuloy ang pagsasubmit daw ng mga producer para sa Metro Manila Film Festival or MMFF 2024. Hoping na isa sila sa 8 o 10 mapipili for the December run. Sa recent local film history kasi, ang mga MMFF entries na lang ang may hatak sa tao sa takilya. May mangilan-ngilang naging tagumpay ang theater run but the rest wala na. Nakakalungkot. Yes po, agree po ako dyan. Kasi sabi nga ng ilang mga netizen, ang mahal daw ng ticket. Kaya kung sila ay manunood, ay doon talaga sa deserve na panoorin kasi sayang daw yung pera. So naiintindihan naman natin yun kasi ang hirap kumita ng pera sa panahon ngayon. 'Di ba? Sabi pa dito, as of press time, balita namin ay 65 na ang nag-submit ng script, kabilang na ang Junla na Vice Ganda collab at marami pang nag-express ng desire na humabol including Boy Tukison na umano ay balak gawing pelikula ang Home Along the Riles Reunion. Na-inspire daw kasi ang grupo ng mag-series of reunion sila lately. Una ay simpleng reunion lang ng cast tapos they meet again at sinurprise birthday treat nila sina Tita Nobabilia, and recently nakipag-reunite din sila kay Sita Astals. All are well documented sa mga social media page nila, Voito Smokey, Manaloto, Maybelline de la Cruz, Francisco Claudine Barreto, at iba pa. Sa mga pagkikitang ito raw, nabuo ang planong gumawa sila ng pelikula at si Boyto ang apo ni Mang Dolphy ang balak tumayo bilang producer. Nakasubok na rin daw na mag-direct noon si Voito, so posible siya rin ang mag-direct. Samantalang narinig din namin na maski daw si Bossing Vic Soto, who lorded it over MMFF in the past via his Enting Cabezote franchise, ay nagbabalak ding sumali daw sa paparating na MMFF. May ilang mga possible cast members daw na pinakiusapan na umano ni Bossing Vic na wag munang tumanggap ng ibang MMFF-related offers dahil baka nga raw sumabak siya ulit. So yun, kinontrata na pala ni Bossing Vic Soto yung mga gusto niyang members ng para po sa MMFF na wag munang tumanggap ng offer kasi possible na sasali siya. So sino-sino kaya yung mga members na yan? Kasama kaya ang mga Dabber Cats? Nako, alamin natin yan sa mga susunod. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa binahagi po ni Atasha Mulak na picture sa kanyang Facebook account. Sabi dito, film finally got developed. Best friend for life. So makikita dito ang kanyang best friend. So siguro ito ay mga taga-ibang bansa, no? And hindi tayo familiar dito pero very close si La Atasha and itong best friend niya kasi nga 'di ba best friend niya nga. So nagbasa tayo ng comments sa naturang post at ito po ang bumungad sa atin. Tatakpan na lang natin yung pangalan ng isang netizen na nag-comment dito. Sabi dito,
Shoutout po sa FAO Cebu, imbis na bigyan nyo ako ng pag-asa na makamit ang hustisya sa ginawang diskriminasyon ng Vicente Soto Medical Center sa Cebu. So napareact tayo kasi nakadikit po dito yung pangalan ni Vicente Soto. No, napareact tayo. May kaklaruhin lang tayo dito. Sabi niya dito, parang nag-abogado pa kayo ng hospital. Ikinokwento ko pa lang ang nangyari sa amin ng misis ko. Negatibo na agad mga sagot nyo na lahat ay ibinase nyo lang sa sagot ng hospital sa CHR pati yung pinirmahan kong waiver na hindi nila gagalawin si misis hanggang pumanaw. Kinwestiyon mo pa rin kung waiver ba talaga ang pinirmahan ko dahil iba ang sinasabi ng hospital kahit pinaliwanag ko ng 2 beses. Tumawag ang doktor ng hospital at waiver ang sinabi at sinabi ko din na nabasa ko mismo ang salitang waiver. Pero hindi ako nakakasigurado kung ang laman ng mga sulat ay kasunduan na hindi nila gagalawin si misis hanggang pumanaw. Pumayag na nga si attorney na pwedeng maging basihan kung hindi talaga tumupad ang hospital sa usapang basta makakuha lang ng kopya ng waiver nga ang pinirmahan ko. Pero nang tanungin ko kung sino ang kukuha, ako po ba? Ang sagot niyo oo. At nang sabihin kung pwede po ba nating gawin ang ginawa ng Pogo dahil PWD ako, sila na lang ang nag-request ng medical abstract at pinapirma na lang ako nang ipakita ko ang nasa sulat ng PAO bago biglang tumayo si attorney at pagbalik kasama na ang hepe nila at pinagtulungan na akong ano raw ba ang basihan ng gusto kong mangyari. Sinabi na nga ng hospital sa CHR na wala silang pagkakamali. Tapos sasabihin nyo, abogado ko ang CHR, lalapit ba ako sa inyo? Kung may abogado ako at hindi ako indigent, kaya hindi pwedeng tulungan. Pwede at pensyon, umaasa, hindi indigent. Gawain ng PAO yan sa Province Attorney Acosta o alam mo talaga ito. Kaluoy mga kahirap Cebuano, boto lang ang malasakit sa kanila. So meron tayong lilinawin tungkol dito since nakakabit po dito yung pangalan ni Vicente Soto. Kasi kinoment po ito sa Dabarcad Sauce natin na post nitong si Atasha Mulak. So syempre marami po ang makakabasa nito na mga Dabarcads at aakalain po nila na si Tito Soto ang may-ari ng hospital na to. So lilinawin ko lang po yan. So ang Vicente Soto Memorial Medical Center po dyan sa Cebu, ang nagmamay-ari po niyan ay government. Sabi nga dito sa Wikipedia, government-owned hospital in Cebu City, Philippines. Hindi po ito pagmamay-ari ni Tito Soto or Vicente Soto, kundi pinangalan lamang po itong hospital na to sa lolo po ni Tito Soto na si Vicente Yap Soto na nanungkulan po dyan sa Cebu, no? Ng senator from 1946 to 1950. So, yung ama po ni Tito Soto na si Marcelino Antonio Ojeda Soto, ang ama niya po ay itong si Yap, no? Itong si Vicente Yap Soto. Ayon po yan dito sa Wikipedia. Children, no? Marcelino Antonio Soto, yung ama ni Tito Soto. Voltaire Soto, Pilimon O. Soto, Vicente Soto Jr., Suga Soto, Francia Soto, Noli Soto, Juri Soto, Lozado, and Hospania Soto Malbar. So yan po yung mga kapatid ng ama ni Tito Soto. So sa madaling salita, wala pong kinalaman si Tito Soto sa Vicente Soto Memorial Medical Center dyan sa Cebu. So maigi na po yung malinaw kasi nasisira yung pangalan ni Tito Soto. Inaakalang kanya yon pero hindi po dahil government-owned ang hospital na yan. And sana po ay malinaw ito sa lahat. Okay? And sa nag-comment naman po, sana po malutas yung problema po ninyo na kinakaharap dyan sa hospital na yan. And I'm hoping na matulungan din po kayo ni Tito Soto, no? Dahil meron din po siyang power syempre dyan. Uulitin ko lang kahit na hindi po yan sa kanya. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay.